Eh kung hindi ka magtitiis, mamamatay ka sa sama ng loob. Ay, nako. Kaya, sabi, ang pag-ibig hindi nayayamot. Sa araw na ito mga kaibigan, ako po'y umaanyaya sa inyong lahat upang tayo po'y magsuri, mag-aral ng salita ng Diyos sa pamamagitan po ng mga pangangaral ng ating kapatid na Eli. Na ito po talaga ay marami po tayong matututunan tungkol po sa banal na kasulatan. Sapagkat hindi po lingid mga kaibigan sa mga panahon ngayon ay nagaganap na po yung sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo na sa mga huling araw ay maraming magsilitawang mga bulaang propeta. So, ang bawat nakasubaybay dito sa ating programa, sana po ay lagi po tayong manood, mag-aral sa mga salita ng Diyos. Ito po ang gusto ko pong pag-aralan natin mga kaibigan ay yung ano po yung pangunahing utos para sa mga lingkod ng Diyos. Ito po mga kaibigan. Atin pong napag-aralan kagabi ang unang bahagi ng ating paksang pinag-aaralan ngayong gabi tungkol po sa pagsasama-samang utos ng Diyos sa mga kapatid na magsasama-sama sa loob ng Iglesia ng Diyos. At nakita po natin sa pagtuturo ng Biblia na mayroong pangunahing batas ang Ebanghelyo na dapat maghari sa kapatirang sa Diyos sa Iglesia. Alam nyo, meron pong kapatirang sa Diyos Hindi naiiwasan na pagsanib sa Iglesia, magiging bahagi tayo ng kapatirang sa Diyos. At ang pangunahing batas doon sa kapatirang sa Diyos ay ang pag-ibig. Unang-una na yung pinag-aralan natin kagabi, ang pag-ibig sa Diyos. Una sa lahat ng bagay, buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip, buong lakas, ang sabi ng ating nabasa. Ngayon, atin pong itutuloy, gaya ng ipinangako ko sa inyo, yun namang pag-ibig na utos sa magkakapatid. Unang-una, dapat po nating maintindihan, ang bumubuo sa kapatiran ay magkakapatid. Nakita natin kagabi, ang kahulugan ng magkakapatid. Sinasabi doon sa 12 ni Mateo, ang pakahulugan ng ating Panginoong Hesus doon sa magkakapatid. Ang akin ng wikang mga kapatid at ang aking ina ay ang kasama kong gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Kaya nasa loob man ng iglesia, kung hindi naman gumaganap ng kalooban ng Diyos, hindi maituturing yun na kapatid. Manapa, nakakabilang yon dun sa sinasabi nung ating binasa kagabi na mga bulaang kapatid, mga hindi tunay na kapatid. Ang tunay na kapatid na ibinibilang ng Diyos sa iglesia ay yun pong mga taong gumaganap ng kalooban ng Ama sa iglesia. Ano ang pangunahing aral sa magkakapatid sa iglesia? Yan po'y ang pag-ibig. Unay sa Diyos, ikalaway sa kapatiran. Pakinggan nyo sa unang Pedro 3, ganito nakasulat. Sa 2. 2:17, higalang ninyo ang lahat ng mga tao. Ibigin ninyo ang pagkakapatiran. Ayun, ang sabi ron, ibigin ninyo ang pagkakapatiran. Ang sabi po dito sa, hindi po fraternity, paniniwala nung iba, nagtayo ng fraternity, brotherhood daw. Kagaya nung paniniwala nung tawag doon mga mason. According to them, masonry is a brotherhood o kapatiran. Yung mga fraternities at sororities sa mga universidades, tinatawag din nila yan na kapatiran. Pero ako naniniwala ng kapatiran yung kagaguhan yun. Pero mo, pag nag-hazing, pinapatay yung nag-a-apply. Di ba, napakarain ng namatay dahil dyan sa mga fraternity na yan. Biro mo, maglalagay ka ng kapatiran, papatayin mo yung papasok sa kapatiran. Walang ganon sa Biblia. Ang tunay na kapatiran sa Diyos, magmamahalan. Ang sabi, pakinggan nyo, sa 2:17 ng unang Pedro,
ang pangungusap na mula sa Diyos ay ganito. Honor all men. Love the brotherhood. Fear God. Inyo ang wikang igalang ang lahat ng tao. Ibigin ninyo ang kapatiran or the brotherhood. Fear God. Matakot kayo sa Diyos. Kaya bahagi po ng pagkatakot sa Diyos, mga kapatid, ang pagmamahal o pag-ibig sa kapatirang sa Diyos. Yan. Hindi mo masasabing natatakot ka sa Diyos kung wala kang pagmamahal sa kapatirang sa Diyos. Kaya yung pag-ibig na pangunahing aral ng Ebanghelyo, inia-applyan unang-unay sa Diyos, ikalaway sa kapatiran. May kapatirang ang Diyos ang nagtatag. Yan ay ang kapatiran sa loob ng iglesia. Pamikakapatad, nga raking kapampangan. Yang kapatiran na yan ang wala sa Katoliko. Wala yan. Kahit na ano pa mangyari sa iyo, walang pakialam yung kapwa mo Katoliko. Hindi, marami ngayon sila nga, sabi ko nga sa inyo, nag-aaway-away sila Mga senador, mga pulis. Dahil, biro mo, sasabihin mo, iglesia mo ang totoo. Tapos ang mga miyembro, walang pagmamahal sa kapatiran. Nakasulat yan sa Bibliang Katoliko. Pakinggan nyo sa unang Pedro 2:17. Sa Bibliang Katoliko mismo, ganito ang ating matutunghayan, mga kapatid. Basa. Unang Pedro sa 2 at talatang 17 dito po sa Bibliang Katoliko. Ganito po ang nakasulat sa talata. Igalang ninyo ang lahat, magmahalan kayong gaya ng magkakapatid. Matakot sa Diyos. Ayun, matakot sa Diyos, magmahalan kayong gaya ng magkakapatid. Love the brotherhood. Ibigin ang pagkakapatiran. Anong mahalan doon? Ang ginagawa ay nagigibaan sila. Ang Katoliko, ginigiba ang kapwa niya Katoliko. Ginigiba. Asan ngayon yung sinasabi ng batas ng Biblia na mahalin, igalang at ibigin ang kapatiran? Wala. Sa iglesia, batas po yan. Unang-unang batas yan, pangunahin sa lahat ng batas, sa ibabaw ng lahat ng batas. Kaya yun ang ating pag-aaralan ngayong gabi, mga kababayan. Paano ang utos ng Diyos na pagmamahalan sa kapatiran? Una, anong pag-ibig ang utos ng Diyos iibig sa kapatid o sa kapatiran? Anong klaseng pag-ibig ang utos ng Diyos maging pag-ibig sa kapatiran? Sa unang Pedro 4, ganito po ang ating mababasa. Pakinggan nyo. Nauna sa lahat ay maging maningas kayo sa inyong pag-iibigan. Ayon. Ang sabi sa Biblia, una sa lahat. Kaya yung pag-ibig, wala na pong mas mauna pang batas dun Kauna-unahan yun sa lahat ng batas ng Diyos. Una sa lahat, maging maningas kayo sa inyong pag-iibigan. Sinasabi ito sa kapatirang sa Diyos. Maningas kayo, maalab. Alam nyo kasi, ang pag-ibig lumalamig yan Yun lang sa mag-asawa Sa umpisa, maalab. Nako. Magkasuyo buong gabi, magkayakap sa gabi, magkayakap sa buong magdamag. Di ba? Sa umpisa yun. Pagkaraan 3 buwan, nag-aaway Pagkaraan ng 30 buwan, hindi na kami nagtatabi ng misis ko. Kasawaan. Wala na. Ang pag-ibig, tawag doon, lumamig na. Kaya ang batas ng Diyos sa kapatirang sa Diyos, ang pag-ibig ay maging maalab. Bukod sa maalab, anong pag-ibig ang batas na yan? Mag-aalab ang pag-ibig, sabihin nag-aalab, laging nagniningas,
Yun ba pang isang taon lang, pandalawang taon? Pakinggan nyo sa Hebreo 13:1. Ganito nakasulat. Mamalagi nawa Yun. ang pag-ibig sa mga kapatid. Ayun. Yun ang batas. Maliwanag naman eh. Yung pag-ibig mag-aalab. Pero hindi basta nag-aalab lang isang buwan. Mamalagi nawa ang pag-ibig sa mga kapatid. It will be an enduring love. Isang uri ng pag-ibig na mananatili hanggang buhay ang kapatiran, buhay ang pag-ibig na ito. Ako nung maanib dito sa samahang ito, 1964. 1964 po. At nagkaroon ng kapatiran ito 1934 ang samahang ito. Hindi pa po ako tao. Pero nakakita ako ng mga kapatid na nananatili ang pag-ibig sa isa't isa. Hindi nasira ng chismis, hindi nasira ng kung sino-sinong mga taong gustong magwasak. Hanggang ngayon, nararamdaman namin kaming mga unang naanib sa samahang ito, yung alab ng pag-ibig sa kapatid. Kaya lahat ng kapatid na katulong-tulong ko sa buhay, sa pasimula ng gawain, hanggang ngayon kasama ko eh. Katulong ko sila. Hindi nawawala yung pag-ibig namin sa isa't isa. We care for each other. We plan for the benefit. We think for the good of each other. Hindi namin nakaligtaan yung sinabi ng kasulatan na manatili nawa ang pag-ibig siguro kung kami disorganized, hindi lalaki ang samahang ito eh. Yes. In fact, sa tagal-tagal na ng saksi ni Jehovah, Sabadista, mga protestante dito sa Pilipinas, mas marami pa tayo ngayon sa mga saksi ni Jehovah at sa mga protestante at sa mga Seventh-day Adventist o mga Sabadista. Mas marami po tayo sa kanila sa panahong ito. Mas nakalaganap ang gawain ito kaysa sa gawain ng mga saksi ni Jehovah. Naiisip-isip ko kung pagbalik-balikan ko, kung hindi siguro kami na-bind o napagtali-tali ng pag-ibig na itinuro ng Biblia, maaari siguro sa sulok-sulok din kami. Ang saksi ni Jehovah, hindi mo makita sa telebisyon na magprograma eh. Pero mayayaman sila. Yes. Malaki yung imprenta nila ng libro sa Roosevelt Avenue, Quezon City. At hindi man lang nila maipalaganap ang kanilang pananampalataya sa radyo at sa telebisyon kagaya ng ating ginagawa. Kahit na medyo hirap, patuloy tayo mga kapatid. At kung hindi siguro nagkaganon, baka doon din tayo sa sulok-sulok kagaya ng mga Sabadista. Nakikipaki kay Don Manolo para lang makapag-broadcast. Tayo hindi po ganon. Sa awa at tulong ng Diyos, na ipapalaganap natin, nasasabi natin ang ating pananampalataya sa lahat ng sulok ng bansang Pilipinas at lagbas pa ng ating bansa. Sa pamamagitan ngayon ng internet, nakakarating po tayo sa practically all corners of the earth. Sa pamamagitan ng internet, napapanood tayo sa iba't ibang panig ng mundo. Saan man mayroong marunong ng Tagalog o Pilipino, napapanood at naunawaan tayo. Kasi ito'y bunga nung sinasabi ng Biblia na mamalagi nawa yung pag-ibig sa mga kapatid. Meron tayo kasing pagkakaisa. Ang pinagkakaisahan natin ay yung pag-ibig na itinuro ng Ebanghelyo. Unay sa Diyos, ikalaway sa kapatiran. Ngayon, kung ang batas ng Diyos ay isang pag-ibig na maalab, na mamalagi, ano ba halaga nung magkaroon tayo ng pag-ibig na maalab at namamalagi? May pakinabang ba tayo dyan, mga kapatid? Balikan natin ng unang Pedro 4. Basa. Nauna sa lahat ay maging maningas kayo sa inyong pag-iibigan. Bakit? Sapagkat ang pag-ibig ay nagtatakip ng karamihang kasalanan. Nakita nyo? Kaya utos pala yung mag-ibigan ng magkakapatid. Ang pag-ibig sapat para magtakip ng kasalanang nagagawa ng tao sa harap ng Diyos.
Pag nakita ng Diyos ang pamumuhay mo namumuhay ka sa pag-ibig, nagkakasala ka man sa Diyos yung mga kasalanan hindi mo naman sinasadya, nabigla ka o bunga lang ng kahinaan mo, takpan yun, natatakpan yun. At yun ang kapalaran ng isang naglilingkod sa Diyos, na ang ating kasalanan hindi na makita ng Diyos, natakpan na nung pag-ibig na namamalagi sa kapatiran. Pakinggan nyo, sa Roma 4. Basa. Na sinasabi, mapapalad, yaong ang kanilang mga pagsalangsang ay ipinatawad, at ang kanilang mga kasalanan ay nangatakpan. Mapalad ang tao na sa kanya'y hindi ibibilang ng Panginoon ang kasalanan. Nakita nyo? Kapalaran pala ng kapatiran yon. Mapalad ang tao na ang kanyang kasalanan ay ipinatawad, ang kanyang mga pagsalangsang ay nangatakpan. Mapalad ang tao na hindi ibibilang sa kanya ang kanyang mga kasalanan. Maliwanag kung gayon, mga kapatid, na meron palang malaking benepisyo ang kapatiran kung matuto tayo ng maalab na pag-ibig na nananatili sa ating sarili. Yun pala'y nakapagtatakip ng ating mga kasalanan. At hindi basta kasalanan, ng karamihang kasalanan, ang sabi ng Biblia. Natatakpan ng pag-ibig ang kasalanan. Meron tayong shortcomings. May kapintasan tayo bilang tao. Meron tayong mga pagkakamaling nagagawa. Pero pagtingin ng Diyos, hindi niya nakikita yon. Ang nakikita niya kasi nangingibabaw yung pagmamahala ng magkakapatid . O ngayon, ang tanong ganito. Kung tayo may pag-ibig, ano ba ang ginagawa ng pag-ibig? Baka sabi natin, may pag-ibig tayo, nagbubuntalan tayo. Duda ko ron. Sabi natin, may pag-ibig tayo, meron tayong pulubing kapatid, pinabayaan ninyo. Walang pagkain. Meron kapatid, walang bahay, inuulanan sa daan, parang Katoliko. Ang yayaman ng Katoliko. Yes. Pagkayayaman, lahat ng negosyo sa Pilipinas hawak ng Katolisismo. Ang 15 pamilyang may kontrol ng ekonomiya ng Pilipinas, puro Katoliko yan. Yes. There are only 15 families in this nation that control the economy of this nation. Puro Katoliko yan. Pero sa kabila ng katakot-takot na kayamanan at resources ng Katoliko, makakakita ka sa daan ng mga Katolikong walang bahay, walang makainan, namamatay doon sa ospital, na walang gamot. Lalo na pag ang ospital ay pinatatakbo ng Katoliko sa Mexico, sa Peru, dito sa Pilipinas. Ay nako, ang gaganda ng ospital, ang gagandang libingan. Pag dinala mo ron, hihingan ka ng advance . Pag walang advance, biya mo na, namimilipit ka, nagchichismisan yung nurse . At saka yung doktor, namimilipit ka, di ka mo napapansinin . Katoliko rin yun. Katoliko rin yung mga nurse. Wala kang maramdaman pagmamahal. Mga suplada, papunta ka dyan sa probinsyan, ay, ang susuplada. Mga doktor, mga nurse, basta mahirap ka, para kang taing pusa. Kaya tama-tama yung kanta ron . They just lie there and they die there. They die there. Patay ka. Pag nadala ka dyan sa mga walang pagmamahal na mga ospital na pinalalakad ng mga taong hindi natuto ng pagmamahal sa kapwa. Kaya masasabi natin, hindi sinusunod ng Katoliko yung batas. Paano mo masusunod? Sasabihin sinusunod mo, yayaman ninyo . Meron kayong miyembro, nagpapalimos, walang makain. Itong samahang ito, hindi kami mayayamang masyado. Sapat-sapat lang, kung minsan kulang pa rin . Pero hindi namin natitiis na may isang kapatid nagpapalimos sa daan sa samahang ito. Wala nun. Wala nun. Pag walang kapatid, walang matiran, kahit kapirasong kubo-kubo lang dito, tinatanggap natin. Hanggang nga sa katatanggap natin, nakapasok yung tik-tik ng iglesia ni Manalo rito sa Central . Dahil hindi tayo nagtatangi ng tao kahit Katoliko. Yun ngang nanay nung isang kapatid, Katoliko .
Tinanggap ko doon sa sentral eh. Pagkalinggo, may pagkakatipong kami, lalaya siya, pupunta siya doon sa bayan, sa Apalit, doon siya nagsisimba. Pero sa amin nakatira, sa amin kumakain. Meron nga, iglesia pa ni Manalo, tinanggap namin 7, doon sa kabilang compound. Kasi naniniwala po kami doon sa sinasabi ng Diyos na ang pagmamahal, ang pag-ibig sa kapwa, nagtatakip ng karamihang kasalanan. Yun ang benefit ng matuto tayong magmahalan sa kapatiran. Pero ano ba ang bunga kung isinasagawa na natin yung pag-ibig na yon? Anong bunga nun? Ano ang ibig sabihin nun kung nakikita tayong nag-iibigan? Ano ibig sabihin nun? Sa 13:34 ni Juan. Pakinggan nyo. Isang bagong utos ang sa inyo'y ibinibigay ko. Sabi ng Panginoong Jesus, a new commandment I give you. Isang bagong utos ang sa inyo'y ibinibigay ko. Anong utos yon? Na kayo'y mangag-ibigan sa isa't isa. Na kung paanong inibig ko kayo, ay mangag-ibigan naman kayo sa isa't isa. Sa ganito'y mga kikilala ng lahat ng mga tao na kayo ay aking mga alagad kung kayo'y may pag-ibig sa isa't isa. Pagka yung palang pag-ibig ay nakikita, nagaganap, yung pala ang tatak ng pagiging alagad. Sa ganito'y makikilala ng mga tao na kayo'y aking mga alagad kung mayroong kayong pag-ibig sa isa't isa. People will know that you are my disciples when you love one another. Kaniti abalura ren tawi kayo alagad na kayo nung ating kong lugod king metong at metong. Yung pala naman ang tatak ng pagiging alagad eh. Ang dae-dae dyan, Kristiyano raw sila eh. I have a Christian spirit down in my heart. Hey. Down in my heart. Down in my heart. I have a Christian spirit down in my heart. Down in my heart to stay. Kinakanta ng born again. Pero sila rin, nagpababag. Nagdidimandahan din, nagkakalunyaan din eh. Yung pastor nga, sinalisihan yung asawa ng miyembro niya eh. Tapos kakanta, I have a Christian spirit down in Sampalimpakitag. Kristiyano ka ba niyan? Hindi ka Kristiyano. Ang Kristiyano, may pag-ibig na nananatili. At kung may pag-ibig ka, hindi mo papakialaman yung asawa ng miyembro mo. Paglapastangan na sa Diyos, paglapastangan mo pa sa karapatan ng kapwa mo lalaki at nung babae. Pero mo, 5 buwan buntis yung babae, si Amanda, pinakialaman ng pastor. Kilala Amanda na yon. 5 buwan pas buntis. Di sobra yung pastor mo, ganid sa laman, pati buntis, binubuntis pa. Tanyo? 5 buwan. Alam niyo, 5 buwan, pagka babae, 5 buwan, matindi ng, parang nakakain na ng isang pakuwang medyo halagang mga 100 piso yun eh. Pagka, 5 buwan buntis. Pinakialaman, yun ba ang pag-ibig na natutunan nyo sa inyong samahan? Na yung diakono at diakonisa, yung kapitbahay namin doon sa San Marcos, nandun sa isang truck ng saging, nandun yung diakonisa, puting-puti. Nakahiga sa saging, nakapatong naman yung diakono, dun, sa loob ng truck. Kasi matanda na yung asawa ng diakonisa. Ayun, nagpapaasawa sa iba, pero sila raw ay maliligtas. Maliligtas. Pagmamahal ba sa kapwa yung tinuturotot mo yung asawa mo? No. Kaya sasabi ko sa inyo, kapatid
Ang pinakamahalagang batas ng Diyos, wala sa maraming relihiyon eh. Pangunahin na sa Katoliko. Pag-ibig ba yung pabayaan mo yung kapwa mo Katolikong walang malamon? Inuulanan doon. Yung pare sa simbahan ng Quiapo, maganda yung lugar niya sa taas. Naka-aircon siya. Pero yung kanyang mga disipulo na Katolikong nandun nagpapalimo sa simbahan, nakasara yung pinto ng simbahan, nandun, namamaluktot, walang kumot, walang unan, umaambon. O ano yun? Pag-ibig ba yan? Ay, ba't hindi mo buksan yung simbahan? Ang totoo naman, hindi naman ikaw ang nagpatayo niyan. Ang nagpatayo niya, ang mamamayan. Tumulong sa pagpapatayo ng ating simbahan. Nung pinapatayo, ating simbahan. Nung nakatayo na, akin yan. Hindi ka pwedeng pumasok pag ayaw kung pumasok ka. Di ba ganyan? Totoo, hindi. Totoo yan. O kasi, totoo naman kasi sinasabi ko eh. Kung hindi totoo, ba't naman kayo magdaramdam? Hindi naman ako papansinin kung hindi totoo. Kaya pinapansin nyo, totoo sinasabi ko eh. Patunayan nyo munang may pag-ibig na namamalagi sa inyo. Kasi ang sabi ng Panginoong Hesus, sa ganito, makikilala ng mga tao na alagad na kayo. Kung kayo'y may pag-ibig sa isa't isa, dito makikita ng mga taong kayo'y aking mga alagad. Kung may pag-ibig kayo sa isa't isa. Yan. Yan ang tatak ng tunay na samahan o brotherhood. Yung pag-iibigang magkakapatid ayon sa utos ni Kristo. Ang atin ngayon siyasati ganito. Ano ba yung pag-ibig na utos ni Kristo? Marami kasing pag-ibig eh. Dito nyo lang naman maririnig ito, hindi naman sa pagmamalaki. Di ba totoo? Maraming pag-ibig. Bawal na pag-ibig, laging nakakubli, baliw na pagmamahalan, wala nang pag-asa at karapatan. At ano? Meron pag-ibig, bawal. Utos pala pag-ibig, anong pag-ibig ang gagawin natin? Meron naman pag-ibig. Pag-ibig na walang dangal ang alay ko sa'yo. Sana ay malaman mo. Diba? May pag-ibig, walang dangal eh. Bakit? Asawa na siya, meron na siya asawa, 6 na anak niya eh. Nagkita sila nung dalagay, nagustuhan niya, nagustuhan din siya. Ang kanta naman nung dalaga, bakit ngayon ka lang dumating? Lako, puro ka demonyohan yung natutunan natin. May pag-ibig sa pera. May pag-ibig ng magulang sa anak. May pag-ibig ng anak sa magulang. Sa Griego po, mga kapatid, 3 yung pag-ibig. Ang isang uri ng pag-ibig, yung tinatawag na pag-ibig na eros. Yan. Yun po yung romantic love, pag-ibig ng asawa sa asawa. Ang ikalawang pag-ibig ay yung pag-ibig na philia o pag-ibig sa kamag-anak, sa anak, sa kapatid, sa tiyuhin, sa tiyahin. Ang ikatlong pag-ibig ay yung pag-ibig agape. Ang ibig sabihin, banal na pag-ibig. Hindi po pwede na yung eros gamitin mo sa anak mo. Hindi pwede yung pag-ibig sa asawa iiukol sa anak. Tarantado yun. Meron akong alam na mga lalaki, pati anak niya ginagahasa eh. Kaya pala pagkahigpit-higpit sa anak, hindi ka ako pumapayag na ang anak ko'y ligawan. Kaya pala ayaw paligawan, tarantado siya pala ang dapat sa'yo, putulan. Walang yaka, pati anak mo ba naman may asawa kay? Naniniwala ba kayo dyan, mga kapatid? Dito po sa samahang ito, marami na akong dalagang nakausap na umanib. Kinukup-kup ko, naririto ngayon sa compound na ito. Biktima ng pansasamantala ng kanilang mga ama. Hindi lang 10 dalaga ang narito. Biktima ng mismong kanilang mga ama. Masasamang tao yung mga ganyan tao.
Hindi kasi naturuan ng pagmamahal na tama eh. Ang eros, ginagamit sa asawa. Lahat po ng sinasabi ng kapatid na Eli, mga kaibigan, ay pawang katotohanan. At ito po yung mga palatandaan na napapatunay na talagang nasa mga huling araw na po tayo, mga kaibigan, ayon po sa sinasabi ni Apostol Pablo. Yung philia, ginagamit sa anak. Yung agape, ginagamit sa kapatid sa Diyos. Yung banal na pag-ibig. Yan po ang pag-ibig na iniutos ni Kristo sa kapatiran, yung agape. Banal na pag-ibig at pagmamahalan sa isa't isa. Anong klaseng pag-ibig yan? Hindi pwede yung eros eh. Hindi naman pwedeng tayo eh. Sabi ng Biblia, magbatian kayo ng banal na halik. Ay, mahal natin mga kapatid eh. Pagkikita natin, magli-lips to lips tayo. Aba, masama mangyayari niyan, magkakatorotutan dyan. Di ba? Turotutan labas ng marami dyan. Kaya hindi pwedeng gamitin yung eros eh, sa kapatiran. Hindi rin pwedeng gamitin yung philia sa kapatiran. Lalabas, pag hindi mo na kamag-anak, hindi mo na mahal. Eh sa kapatiran, hindi naman tayo magkakamag-anak, hindi ba? Pero kahit hindi tayo magkakamag-anak, may batas na pag-ibig para sa atin, yung agape. Anong klaseng pag-ibig yon? Pakinggan nyo sa 13:4 hanggang 8 ng unang Korinto. Ang pag-ibig ay mapagpahinuhod. Ayon. Ang pag-ibig, mapagpahinuhod. Mapibabata. Pag meron ka ng pag-ibig na banal, agape, mapagpahinuhod ka, natitiis mo yung pagkakamali ng kapwa. Napapatawad mo yung mali ng iyong kapatid. Kasi talaga namang magkakamali tayo eh. Eh lalo na, galing ka sa Katoliko, di ka naman naturuan ng aral ng Diyos. Yes. Siyempre, pagpasok mo sa iglesia, nakakagawa ka ng mali sa kapwa. Minsan nakakapagmura ka. Minsan nasisigawan mo. Minsan nakakapagsinungaling ka dun sa kapatid. Pero pag may pag-ibig, magtitiis yung ginawan mo ng mali. Ang pag-ibig, mapagpahinuod. Inlugod, mapibabata. Tapos, At magandang loob. ayon, may maya papilubluban. Magandang loob ang pag-ibig. Alam niyo ang kahulugan ng magandang loob sa Tagalog, mga kapatid? Parang halimbawa, nagmagandang loob ka sa kapwa, nagluto kang tinola. Eh yung kapitbahay mo, nagmagandang loob ka, bibigyan mo isang tasang tinola. Eh hindi naman pwedeng bibigyan mo isang tasang tinola, ang kukunin mo yung ulo ng manok, yung paa, at saka yung pakpak. Kakahiya naman yun ang ibigay mo. Maaari ang ibigay mo siguro yung hita, yung puwad, yung pitso, yung atay o balon-balunan, yun ang ibibigay mo, nagmamagandang loob ka eh. Pero kung bibigay mo yung halimbawa ay yung ulo nung saka yung palong, saka yung paa, lahat ng patapon, hindi magandang loob yun. Ang magandang loob, generous ang ibig sabihin nun sa English. Generous. And generosity knows no boundary. Generosity means giving more than you can give. Ayan. Yan ang kahulugan ng generosity. Pag may pag-ibig ka, magandang loob. Ano pa? Ang pag-ibig ay hindi nananaghili. Ing lugod alandirya. Tayo? Meron mga tao nananaghili. Halimbawa, nagwawalis siya. Hoy! Tulungan nyo naman ako. Pinabayaan nyo na ako magsarito. Kayo, nakaupo lang kayo dyan. Ako, pinapabayaan. Pagod na pagod ako. Para bang meron siyang pananaghili. Pag may pag-ibig ka sa kapatid, mahal mo yung kapatid. Pagod ka man, mahal ko naman siya, hindi bali. Hindi bali pagod ako, okay lang. At kung mahal ka naman ng kapatid, hindi ka naman papabayaang mag-isang mapagod. Tutulungan ka niya. Yung pag-ibig, walang pananaghili. Alandirya. Nano pa? Ang pag-ibig ay hindi nagmamapuri. Ang pag-ibig, hindi nagmamapuri. Hindi kagaya nung iba. Ako, ganito ako. Yan, tarantado yan. Ako, ganito ako. Bida yan palagi.
Ipinagmamapuri niya yung kanyang sarili. Yun siya ang pinakamabuti sa lahat. Kaya pag nakakita kayo ng tao na siya ang pinakamabuti, mapuri ng mapuri, nagmamapuri sa kanyang sarili, walang pag-ibig yun sa kapwa. Ang pag-ibig kasi hindi mapagmapuri eh. Silent siya. Meek. Ayan. Tuloy natin. Hindi mapagpalalo. Hindi mayabang. Ang pag-ibig di mayabang. Kaya ako, allergic ako sa mga mayabang eh. Pag nakakita akong mayabang, lumalayo na ako eh. Magiging biktima ka ng kayabangan eh. Maniniwala ka, yabang-yabang. Naku, Brother Eli, kayang-kaya natin yan. Doon ako nasubo ng katakot-takot na subo sa kayang-kaya na yan. Kayang-kaya palang ipatalo yung kaso. Kaya yung kayabangan, walang kwenta yun eh. Yung masyadong palalo. Kung may pag-ibig ka, hindi ka magyayabang. After all, ano naman ang ipagyayabang mo sa harapan ng Diyos? Hindi ka naman pwedeng magmapuri, magmagyabang sa Diyos. Kahit mayaman ka, mas mayaman ng Diyos sa'yo. Marunong ka, mas marunong ang Diyos sa'yo. Makapangyarihan ka, pansamantala lang yan. Ano ipagyayabang mo? 9:23 ng Jeremias. Pakinggan nyo. Ganito ang sabi ng Panginoon. Ano sabi ng Diyos? Huwag magmapuri ang pantas sa kaniyang karunungan, o magmapuri man ang makapangyarihan sa kaniyang kapangyarihan. Huwag magmapuri ang mayaman sa kaniyang kayamanan. Ba't ka naman magmamapuri kung mayaman ka? May mas mayaman sa'yo eh, ang Diyos. Kung marunong ka, may mas marunong sa'yo na pagyayabang mo. Ano ipagpapalalo mo? Kung may pag-ibig ka, hindi makikita sa'yo yan. Tuloy natin. Hindi nag-uugaling mahalay. Ang pag-ibig hindi nag-uugaling mahalay. Manugaling alang kasinsinan. Meron mga tao mahalay yung ugali, hindi masinsin. Magdamit, mahalay. May babae, kung magdamit, mahalay. Nilalabas yung kalahati ng dibdib. Pinakikita talaga yung kanyang hita. Ngayon, maglakad ka sa daan. Naku, mga babae nakakamiseta. Kung gaano kalaki yung suso, kitang-kita mo na. Pati uto nga, kikita mo eh. Mahalay. Damit, mahalay. Magsalita, mahalay. Makisama, mahalay. Meron, tatay, sa harap ng anak niyang dalaga, nakabrief. Kaharap yung anak nila, nagro-romansahan yung mag-asawa. Mahalay. Pangit. Kitang-kita mo ngayon, maglakad ka eh. Talagang magkakasalak eh. Saka titingin mo kung interesado ka. Araw-araw ka nang puro kasalanan ng magagawa mo. Lumabas ka lang. Manood ka ng TV, ay nako, lalo na yung magandang tanghali ba, nagkagano ng mga babae ron, gumaganon-ganon pa, oh. Ay nako, matindi. Kaya ako, di na ako nanonood eh. Mabuti-buti, tang naiisip ko yung salita ng Diyos, baka kung ano maisip ko pa, pag nakita mo, gumigiling yung mga, nandun, talagang pinagigiling yung kanilang katawan dun. Kung ano-ano mapapag-isip mo ron pag nanood ka eh. Mahalay na kasi yung mundo ngayon eh. Sa damit, mahalay. Sa kilos, mahalay. Ang may pag-ibig, hindi ka mahalay. Dalaga ka, hindi ka magsusuot ng makakapagtukso ka dun sa mga binata. Kasi ang nangyayari dyan, yung nasa 2 Pedro 2, pakinggan nyo. Na may mga matang puspos ng pangangalunya. Nangyayari sa mga tao tuloy, nagkakaroon ng matang puspos ng pangangalunya. Ibig sabihin yung mata, puro kasalanan ang nagagawa at hindi maaring maglikat sa pagkakasala. Hindi ka tuloy matitigil sa kasalanan. Hahabulin ng mata mo yung kahalayang nakikita mo eh. Mahalay eh. Damit ng mga babae, mahalay. Mahalay. Talagang nakalabas na ang buong katawan. Tapos nakapantalon. Nako, kitang-kita mo yung hiwa sa harap. Kinain ng hiwa yung pantalon niya. Ay, wala na nakatago. Talaga naman, dinidisplay. Nakataas pa ang ano. Maglakad sa daan, talagang parang manunuwag yung... para talagang toro, manunuwag.
Eh, lalo na pagka medyo malaki, malaki-laki rin ang kabuhayan. Eh, hapit na hapit. Sabi ko nga sa mga dalaga rito, magdadamit kayo, itago-tago nyo ng konti para yung mga binata, yung mga may asawa, hindi na magkasala doon. Nakakapagkasala yun eh. Pagka halimbawa, hapit na hapit yung puwit mo, nakabakat yung panty mong ganun. Tapos hanggang dito damit mo, micro mini. Lalo na pag maputi-puti yung hita, nalululok-lulok yung nakakakita gano'n. Hindi nga maintindihan ko ano iisipin eh. Kung may pag-ibig ka sa kapwa, sa lalaki, may pag-ibig ka sa kapatid mo, para wag siyang magkasala, wag kang mag-ugaling mahalay. Ang may pag-ibig, hindi. Nakakatawa kung minsan, pero totoo po mga kaibigan, kahit saan ka tumingin, kahit saan ka pumunta, totoo po lahat ang ating napapakinggan ngayon. Di nag-uugaling mahalay. Ano pa? Hindi hinahanap ang kanyang sarili. Ayun, hindi hinahanap ang kanyang sarili. Ang may pag-ibig, hindi naghahanap ng sarili niya. Meron mga taong hinahanap yung sarili niya eh. Ako hindi ako ganyan. Dapat ganito. Hindi mo pwedeng hanapin yung sarili mo sa iba. Ako matagal nga ako naghahanap, sumurrender na ako eh. Sabi ko, ganito pagluluto. Ito para maalis ang lansa, sangkutsahin mo. Yan, turo ako ng turo. Pag ako'y nakatulog at sila nagluto, malansa. Pareho naman ang sangkap. Nakakilo, tinitimbang naman. 4 na kilong baboy, 4 na kilong hipon, sabi ko. Tapos, 6 na kutsarang asin. Nakasukat. Pag niluto, iba lasa. Iba yung luto ko. Sabi ko, titingala na lang ko. Sabi ng Diyos huwag mong hahanapin sarili mo kasi kung hahanapin mo, magkakasala ka Hindi makuha Kagaya nung ako namamahala sa pagkain, walang natatapong kanin. Bawa, natira kanin. Palagay mo na may sakit yung nakatira, may TB. Okay lang, tabi mo yung kanin, tabi mo. Lahat ng tira, pag samasamahin mo, isang kawali. Isangag mo. Pag medya ora ng inaapuyan yun, kahit may TB yun, nangisay na yung mikrobyo ng TB ron, makakain ko na yun. Kinakain ko Kaya ako po, pag nasa kusina, walang natatapong kanin. Nako, pagka sa iba mo na ipinagtiwala, kalderong kanin tinatapon. Hindi naman marumi. Natatamad lang magsangag. Sabi ko, kung may pag-ibig ka, hindi mo naman hahanapin yung sarili mo. Pero dapat sana, kung may pag-ibig din naman sila, huwag mo namang itapon, pinaghirapan ko yan Gumagana isip ko araw-araw para kumita ng pera, para makalibre sa pagkain yung mga ampun dito. Makikita mo ngayon, tinatapon ng kanin. Nakakasama ng kalooban. Yun lang nung andong kami sa kabilang kumpag, kumain. Mga tao, ayaw nung taba-taba, inalis. Maraming taba. Dadamputin ko lahat yun. Hihiwain ko maliliit. Pipirito ko yun sa mantika. O pag lumutong yun, kahit may TB pa kumain, hindi na ako mahahawa noon. Sayang Di ba mga kapatid? Sayang, grasya ng Diyos yun. Isipin mo yung isang butil na kanin. Yung isang butil. 9 na buwan yung 3 buwan pinagpaguran ng Diyos yun para maging kanin. Tapos tatapon mo. Di ba? Yung isang papaya, ilang buwan yun bago lumaki. Nag-umpisa yun sa pagkaliit-liit Lumaki ganyan. Tatapon mo. Sayang yun. Gumawa ang Diyos nagbigay siya ng panahon para lumaki yun. Yung isang isda, bago lumaki yung isang tilapia, 4 na buwan. Para magkaroon ka ng tilapia ganyang kalaki. Tapos tatapon mo lang. Pag-aaksaya, wala kang pag-ibig. Kaya lang, hindi ko naman pwedeng hanapin yung sarili ko sa'yo. Matagal akong naghahanap sa mga kasama ko sa buhay, di ko makita.
Yung tiyaga ko, yung panghihinayang ko sa kabuhayan, yung pagsisinup ko, di ko makita sa iba. Nabibigo ako lagi. Hindi naman ako pwedeng magalit. Kaya sabi ko, okay lang talaga, sabi ng Diyos. Ang may pag-ibig, hindi mo hahanapin yung iyong sarili. Tapos, ano pa? Ang pag-ibig, Hindi nayayamot. ang pag-ibig di nayayamot. Marami kasing ikakayamot ka eh. Nako, ako'y tumira sa Guago eh. Talagang yung mga napagkasama ko eh. Kayo baka ako'y nagsitanda ng walang kamalay-malay sa buhay? Bumili kong hipon. Hinimay. Pagkahimay, inihiwala yung laman, inihiwala yung pinaghimayan. Di ba sa Kapampangan, yung sabaw ng hipon, yung gume nga rin. Tatadtarin yung hipon, kukunin yung sabaw. Pinatadtad ko, 2 kilong hipon, panghalo ko sa lumpia eh. Tinadtad. Nung matadtad na, sabi ko doon sa isa, ano ka ako, salain mo yung hipon. Ang ginawa, sinalangan, nilagay sa salaan, tinapat sa gripo. Hinugasan nyo. Nakuha ko ang natira yung gusto kong batukan, mga kapatid. Ay, ano pa ako lasa nung igigisa? Nati, itinapon mo yung lasa. Meron palang ganun tao. Parang yung telepono, nagri-ring. Angatin mo yung telepono, inangat nga. Ay, nako. Matatai ka sa salawal, sa konsumisyon. Marami akong napagsalunga. Kaya ako yung tumanda ng malaki dito sa Pampanga eh. Sa mga napagkakasama ko. Awa naman ng Diyos, natuturan yung iba. Kaya sabi ko, tama yung sinasabi pag may pag-ibig ka, no? Ang pag-ibig hindi nayayamot. Dapat ka na ngang mayamot. Amen. Nakakayamot nga eh. Biro mo naman, pasala mo yung hipon eh. Itapon yung sabaw at kinuha yung balat. Ano halo natin yung balat? Wala naman lasa yung balat. Ang lasa nandun sa tinapon mo sa lababo. So, matindi. Grabe na to. Bago po ako tumandang ganito, marami ko nasaksi ang mga maling gawain ng tao. Parang nyo nakita nga yung telepono, ininangat. Buong telepono inangat, hindi yung auditibo. Buong telepono inangat, tapos hello? Bakit ka ayaw sumagot? Hello lang, hello, ayaw sumagot. Wala ka. Marami pa ho. Kung ikukwento ko sa inyo, umagahin tayo sa dain ng napagsasalunga ko ng mga katangahan sa tao. Pero hindi ka dapat mayamot eh. Amen. Ng batas, kung mahal mo yung kapatid mo, ang pag-ibig hindi nayayamot. 2 kawa. Ano ho? 2 kawa. Kunin mo kako yun, ilagay mo. Yung repolyo, yung isang kawa, paksiw na lechon. Yung isang kawa, lumpia sariwa. Pinadampot ko yung repolyo, ilagay mo. Nilagay sa paksiw na lechon yung repolyo. Kung hindi ka magtitiis, mamamatay ka sa sama ng loob. Ay, nako. Kaya, sabi, ang pag-ibig hindi nayayamot. Ngingiti ka na lang kuminsan. Kuminsan, mapapaluha ka sa sama ng loob, tataas ang presyon mo eh. Pero pag nag-iisa na ako, nakikita ko, masama naman ka akong magalit. Mag-isa ako, natatawa ako mag-isa. Siguro kung may makakakita sa akin, ano kaya si Brother Eddie naloloko? Biro mo naman yung repolyo, ilagay sa paksiw na lechon. Ay, nako. Ngayon, pag may pag-ibig, hindi mo napapansinin yun. Talagang may taong walang malay eh. Tuloy natin. Hindi inaalumana ang masama. Ang may pag-ibig, kahit may masama, hindi yun ang tinitignan sa kapwa. Palagay mo, yung tao nakagawa ng masama, wag mo, maraming tao. Gumawa ka ng 10 mabuti. Minsan nakagawa ka isang mali. Nakakalimutan niya lahat yung 10. Ang natandaan niya, yung isang maling nagawa mo. Di ba? Merong ganung tao. Walang pag-ibig yun.
Kasi ang pag-ibig, hindi inaalumana yung masama. Palagay mo, may nakita siyang masama, baliwala sa kanya yun. Ang hinahanap niya yung mabuti. Yes. Pero meron tao, ang natitignan, ang nakikita yung masama. Pakainin mo ng kalabaw, isang buo, hindi niya alam ang lasa. Yun ang kawikaan Tagalog. Pinakain mo ika ng isang kalabaw na buo, hindi nalasahan. Ay, ibig sabihin nun, walang utang na loob. Kung alin lang yung masamang nakita sa'yo, yun ang natandaan. Pero yung lahat ng buting ginawa mo sa kanya, hindi niya natandaan. Eh kung may pag-ibig, ang pag-ibig ka, hindi inaalumana ang masama. Hindi niya pinapansin yung masama. Tapos, Hindi nagagalak sa kalikuan. hindi yung kalikuan ng kagalakan niya. Ba, may kalikuan niya, may lasingan, merong sugalan, merong drugs, pot session. Hindi doon ang gusto niya. Hindi siya natutuwa sa mali, yung may pag-ibig. Kundi Nakikigalak sa katotohanan. yung may pag-ibig na banal agape, ang gusto nun yung katwiran, yung katotohanan. Hindi niya inaalumana ang masama, hindi siya nagagalak sa kalikuan, siya'y nakikigalak sa katotohanan. Kung asan yung tama, yung mabuti, yung katotohanan, doon ang kagalakan niya. Tapos, Lahat ay binabata. tenyo, yung may pag-ibig pala, lahat binabata, sabi ng Biblia. Wala siyang hindi babatahin. Yung ugali ng kanyang asawa, matitiis niya yon. Yung kapintasan ng kanyang kabiyak, matitiis niya yon. Yung ugali ng kanyang anak, kaya niyang batahin para kanyang maturuan ng tama. Nababata niya yung pang-iinis ng kapitbahay niya. Ang may pag-ibig, lahat binabata. Ano pa? Lahat ay pinaniniwalaan. Ayan, pagdating sa Diyos, ang may pag-ibig, lahat pinaniniwalaan niya. Tapos, Lahat ay inaasahan. ayun, lahat ay inaasahan at Lahat ay tinitiis. Ang pag-ibig, Ang pag-ibig ay hindi nagkukulang kailanman. kita nyo, ang pag-ibig hindi nagkukulang eh. Madaling umunawa ang pag-ibig, lahat inaasahan, lahat. Kaya nga yung kanilang mga definition sa pag-ibig, love means never having to say you're sorry. Tama yun eh. Pag may pag-ibig ang kapwa mo sa'yo, kahit hindi ka na humingi ng paumanhin, naunawaan ka niya eh. Di ba? Ganon. Yan ang pinakadakilang batas ng Diyos. Pag-ibig. Yan po ang kahulugan ng pag-ibig agape na sinasabi sa Biblia. Hindi inaalumana ang masama, lahat inaasahan, lahat pinaniniwalaan, lahat tinitiis. Ang pag-ibig ay hindi nagkukulang kailanman. Ayun. Ano ang sabi sa 13? Tatapwat ngayoy, nananatili ang tatlong ito. Alin yun? Ang pananampalataya, ang pag-asa, at ang pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Ayun, nananatili ang wika ang tatlong ito. Pananampalataya, pag-asa, pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Makikita nyo kung gaano kahalaga yung pag-ibig para sa Diyos. The greatest of these three is love or charity. Yung pag-ibig agape o banal na pag-ibig. Yan ang pangunahing bata sa atin. Kaya kung meron tayong pag-ibig sa isa't isa, mga kapatid, palagay ko walang matinding away. Kung meron man tampuhan, tampuhan. Parang mag-asawang nagmamahala, nagtatampuhan, bati uli. Magkakapatid, walang dimandahan pag may pag-ibig eh. Bawal unang-una sa atin, tayo magdidimandahan. Bawal po yan. Kung may pag-ibig ka sa kapatid, mauunawaan mo siya, mapapatawad mo siya. Pakinggan nyo sa 3:12 ng Kolosas. Basa. Mangagbihis nga kayo gaya ng mga hinirang ng Diyos na mga banal at minamahal Ng isang pusong mahabagin. Ayun, mahabagin. A merciful heart. Ano pa? Ng kagandahang loob. Oh, kagandahan loob, mahabagin, kagandahan loob. Ano pa?
ng kababaan. Kababaan. Kailangan pala sa kapatid na nagmamahalan, may magpapakababa talaga. Hindi puro tayo matataas. O ayaw natin papatalo. Ayaw mong papasupil. Gusto mo lagi kang top. Wag. Magbihis kayo ng pusong may kababaan. Ano pa? Ng kaamuan. O, ng kaamuan, yung meekness. Huwag tayo mababangis, mababagsik. Ha? Meron mga tao mabangis, mabagsik, hindi maamo. Tapos, Ng pagpapahinuhod. pagpapahinuhod. Yung laging pag-unawa, laging pagpapatawad. Tuloy. Mangagtiisan kayo sa isa't isa. Kita nyo, magtiisan kayo sa isa't isa. Ang ganda-ganda ng nasa Biblia, biro mo magtitiis ako sa'yo, titiisin mo naman ako. Yung mali mo, patatawarin ko, pagtitiisan ko. Yung mali ko, patatawarin mo, pagtitiisan mo. O, hindi ba tayo mananatiling magkasama? Maghihiwalay ba tayo? Hindi. Eh, natitiis mo ako, natitiis naman kita, we can go on. Ha? Di ba mga kapatid, kagaya nung ano na yun? Together. Meron ganun, kante. We can go on together. Makakapagpatuloy tayo hanggang buhay tayo. Matitiis kita, matitiis mo ko. Tuloy. At mangagpatawaran kayo sa isa't isa. Kung ang sino man ay may sumbong laban sa kanginuman, na kung paanong pinatawad kayo ng Panginoon, ay gayon din naman ang inyong gawin. At sa ibabaw ng lahat ng mga bagay na ito, ay mangagbihis kayo ng pag-ibig na siyang tali ng kasakdalan. Kita nyo? Mangagpatawaran kayo sa isa't isa. Mangagtiisan kayo sa isa't isa. Kung paano kayong pinatawad ng Panginoon, gayon din kayo magpatawaran sa isa't isa. Sa atin po, batas ang pagpapatawad. Hindi yan option. Hindi kung gusto mong patawarin, saka mo lang papatawarin. No. It is a rule. It is a law among Christians to forgive. It is not an option, it is not a priority, or it is not your own choice. To forgive, to err is human, to forgive, divine. Ang sabi ng kawikaan. Kaya sa iglesia, ang pagpapatawad sa kapatid ay obligasyon. Hindi ito pamimili. Ito'y obligasyon. Magpapatawad ka. Bakit? Alam kasi ng Diyos, magkakasala tayong lahat eh. 7:20. Pakinggan nyo sa Ecclesiastes. Tunay na walang matuwid sa lupa, na gumagawa ng mabuti at hindi nagkakasala. O, kita nyo, walang matuwid sa lupa na gumagawa ng mabuti at hindi nagkakasala. Kahit matuwid ang tao, nagkakasala. May limitasyon kasi ating mata, ang ating pakinig, ang ating paningin. Akala mo, yung nakita mo, ganun pala, hindi naman pala ganun. Ang tawag doon ng Tagalog, namalikmata. Yun naman, napakinggan mo, akala mo ganun, galit ka agad. Hindi naman pala ganun, nagkariringgang ka, sabi ng Tagalog. Nagkakamali ang pakinig, nagkakamali ang paningin. Kaya ang kailangan sa tao, pag nagkasala yung kapwa mo, unawain mo, ba't ba nagkasala? Ang misis mo, ba't ba nagkasala? Ang anak mo, ba't ba nagkasala? Unawain mo. Makahanda kang magpatawad. Kasi kung hindi tayo magpapatawad, wala tayong karapatang manalangin. Di ba? Sa pananalangin, dapat magpatawad na pag-aralan natin. Sa oras na mananalangin ka, dapat wala kang nakatanim na galit sa puso. Magpapatawad ka. At ang sabi ng Biblia sa Mateo 6, ganito. Sapagkat kung ipatawad ninyo sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, ay patatawarin naman kayo ng inyong Ama sa kalangitan. Sapagkat, tatapwat, kung hindi ninyo ipatawad sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, ay hindi rin naman kayo patatawarin ng inyong Ama sa inyong mga kasalanan. Gusto mong patawarin ka ng Diyos? Kailan mananalangin ka, hingi ka ng tawad? Gusto mo pakinggan ka ng Diyos? Magpatawad ka muna. Pag hindi ka nagpatawad, di ka rin niya patatawarin. Pag nagpatawad ka, patatawarin ka rin niya. Hindi naman sinungaling ang Diyos eh. Pag sinabi niya, gagawin niya, nagpatawad ka. Ikaw naman ang humingi ng tawad, patatawarin ka. At higit sa lahat,
pakikinggan ka't uunawain ng Diyos ang idinadalangin mo dahil marunong kang magpatawad. Ang pagpapatawad po ang susi ng pagpapatawad naman ng Diyos. Alam nyo, may mga reciprocal actions yan eh. Gusto mong bigyan ka ng Diyos, magbigay ka. Gusto mong patawarin ka, magpatawad ka. Gusto mong kaawaan ka, magmaawain ka. O, nakasulat yun eh. Sa 6 ng Lucas. Basa. Mangagbigay kayo at kayo'y bibigyan. Takal na mabuti, pikpik, liglig at umaapaw. Kita nyo. Magbigay kayo, bibigyan kayo. Kaya pag gusto mong bigyan ka ng Diyos, magbigay ka rin. Gusto mong patawarin ka ng Diyos, magpatawad ka rin. Gusto mong maawa ang Diyos sa'yo, magmaawain ka rin. Pakinggan nyo sa Mateo 5. Ganito ating mababasa. Meron tao malupit sa kapwa, walang awa. Hindi ka rin kaawaan ng Diyos. Basa. Mapapalad ang mga mahabagin. Bakit? Sapagkat sila'y kahahabagan. Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. Ang mahabagin, kinahahabagan. Ang maawain, kinaaawaan. Ang nagbibigay, binibigyan. Ang nagpapatawad, pinapatawad. Ganyan ng Diyos. Yan ay batas sa kapatiran. Kung magpapatawad tayo, magdidimandahan ba tayo, mga kapatid? Bawa, nagkasala ka, pinatawad kita. Nagkasala ko, pinatawad mo ako. May dimandahan ba? Pakinggan nyo sa 1 Korinto 6. Basa. Kung kayo nga'y mayroong usapin na mga bagay na nauukol sa buhay na ito, ilalagay baga ninyo upang magsihatol ang mga taong walang halaga sa iglesia? Sinasabi ko ito upang mangahiya kayo. Di yata't wala baga sa inyo na isa mang marunong na makapagpapayo sa kaniyang mga kapatid? Kundi ang kapatid ay nakikipag-usapin laban sa kapatid. At ito'y sa harapan ng mga hindi nagsisampalataya. Kita nyo? Wala bang marunong sa inyong pwedeng magpayo sa inyong kapatid? At ang kapatid nakikipag-usapin laban sa kapatid? Alam nyo, sa isang iglesyang may dimandahan, ibig sabihin puro bobo yun. Walang marunong na magpayo. Sa isang iglesyang nagdidimandahan ng miyembro, puro bobo yun. Mula sa puno nila na nandun sa Roma hanggang dun sa kanilang mga alagad dito sa Pilipinas, puro bobo. Nagdidimandahan walang pag-aayos Sa iglesia ng Diyos, bawal yun. Dapat may marunong na nagpapayo. Kapatid, patawarin mo na. Kung minsan nga, dahil sa ganyang bagay, ako tuloy agrabyado Nagnegosyo yung magkapatid. Nagkasundo. Nung nalulugi, idinamay ako. Bradley, ayaw akong bayaran. Logi na kami. Ang ganun ba? Away. Isang pamilya, nag-aaway-away sila. Sige ka ako, abunuhan ko na lang. Magkasundo na lang kayo. Anong marinig nung pinagkakautang abunuhan ko? Naku, ngumiti na. Lumaki ang mata, namilog. Niyakap na yung kanyang kasosyo. Sabi ko, sabagay, yung pera na yung konti lang Hindi ko pwedeng ipagpalit yung kapatiran doon sa konting pera. Mas mahalaga sa akin yung kapatiran sa Diyos. Kaya hindi dapat na nagbababagang magkakapatid sa demanda. Nagkakatampuhan yan. Merong hindi pagkakaunawaan. Pero para magdemandahan, ang refleksyon yan, puro tayo bobo. Wala bang marunong sa inyo makakapagpayo sa kapatid? At ang kapatid din nakikipag-usapin laban sa kapatid at sa harapan ng hindi sumasampalataya. Sinasabi ko ito upang manghiya kayo. Bakit? Ngayon nga, tunay na isang pagkukulang sa inyo ang kayo-kayo'y magkaroon ng mga usapin. Pagkukulang sa inyo, magkaroon kayo ng usapin. Bawal yung dimandahan. Pagkukulang yan. Para wag magkaroon ng usapin, anong batas? Bakit hindi bagkus ninyong tiisin ang mga kalikuan? Ba't hindi na lang yung tiisin? Palagay mo, may nagawang mali sa yung kapatid mo. Tiisin mo. Kung may pag-ibig ka, ang pag-ibig lahat tinitiis Ba't hindi nyo bagkus tiisin ang kalikuan? Bakit hindi bagkus kayo'y padaya? Padaya ka na lang.
Halimbawa, ang halaga lang na pag-aawayan nyo, 20 pesos. Palagi mo 100 piso na. Pag-aawayan nyo, biyaan mo na lang. Sige, kesa magtalo tayo kapatid, biyaan mo na. 100 lang naman. Malay mo, pag naawaan Diyos sa atin, mahigit sa 100, ibigay niya sa atin. Alang-alang doon sa pagkakapatid, biyaan mo na 1,000. Biyaan mo na yun. Total, kikitain ko pa rin yan. Palagay mo, kasi meron tao nakakadaya, hindi niya alam eh. Halimbawa, sinuklian ka, sobra. Nadaya ka, nadaya yung nagsukli, hindi mo alam. Yun namang nakakuha ng sukli, hindi naman binilang, ibinulsa, nakadaya siya, di niya alam. Magtiis ka na lang. Padaya ka na lang, wala nang usapin dun. Kung yan halimbawa, hatian ng lupa, mas malaki kayong kanya ng 10 square meters Gulang-gulang, biyaan mo na, kapatid mo naman 10 square meters lang naman Di ba? Gaano ba kalaki yung 10 square meters? Hindi nga kakasya isang bahay dun Biyaan mo na siya. Kaysa pumunta pa kayo sa Husgado. Meron ako nakita sa Ayala Avenue Sumobra ng 4 na pulgada sa boundary ng lupa. Alam niyo yung ginawa ng isang may-ari ng lupa? Ipinatibag yun. Nasira yung building. 4 na pulgada lang. Sabi ko ako, bayaan mo na lang. Sayang. Biro mo yung buong building mula first floor hanggang 28th floor. Babakbakin mo yung 4 na pulgada, edi masisira. Basta akin yan. 4 na pulgada ganyan lang. Alamang karangan. Wala mang isang dangkal. 4 na pulgada. Meron taong ganun Walang pagtitiis kasi walang pag-ibig sa kapwa. Sa iglesia, kung 4 na pulgada lang, pagparaya mo na kapatid. Hindi mo rin madadala sa langit yun Di ba? Mag-aaway-away ba tayo? Magdidimandahan ba tayo kung meron tayong pag-ibig? Pagtitiis sa isa't isa? Ano pa ang sabi ng Biblia, kapatid na Willie? Diyan sa, anong talata yung mong binasa? Unang Korinto 6:7. Oo. Bakit hindi bagkus kayo padaya? Bakit hindi nyo tiisin ang kalikuan? Tiisin mo na lang yung kapatid mo, batas yun. Sa iglesia, titiisin mo ko, titiisin kita. Di mananatili tayo magkasama. Kesa naman sa halagang 20 pesos, magpapatayan tayo, no? Para tayong Katoliko nun. Ba't aalis ka pa sa Katoliko kung ganun din ang gagawin natin dito sa iglesia? 20 pesos magpapatayan. Ano mabibili mo sa GIS? Nadaya ka ng GIS, piso, 5 piso, 10, 100. Biyaan mo na. Alang-alang dun sa magkapatid kayo sa Diyos. Banal yun Yung magkapatid sa Diyos, banal na relasyon. Hindi katumbas ng 100, 1,000, 1,000,000 piso. Hindi katumbas yun. Yan po ang dapat nating makita. At sa magkakapatid, meron po tayong disiplina kung may pag-ibig tayo sa isa't isa, no? May disiplina dyan Bawal sa atin ng gumawa ng, nasa Roma 13, pakinggan niyo. Huwag kayong mga gatulan. 14 at 13, huwag na nga tayong mangaghatulan pa sa isa't isa. Bawal sa atin yung hahatulan kita, hatulan mo ko. Maghahatulan kayo. Bawal po yun. Kundi bagkus, ihatol ninyo ito. Ano yung hatol natin? Na ang sinuman ay huwag maglagay ng katitisuran sa daan ng kaniyang kapatid o kadahilanan ng ikararapa. Huwag ka maglalagay ng ikakatisod ng kapatid mo. Yan ang ihahatol mo. Halimbawa, dalaga ka. May asawa na yung kapatid. Huwag mo lalagyan ng katitisuran. Baka dalaga ka, aalimbungan mo, may asawa at may anak niya, mawawasak ang pamilya. Huwag ka maglagay ng katitisuran sa daan ng kapatid mo. O ng anumang kadahilanan ng ikararapa. Alam mo nang may pamilya na yung babae. Lalaki ka. Huwag mo nang ligawan. Matitisod yung kapatid mo. Madadapa yun. Yung asawa noon, madadamay. Baka maging kriminal pa yun pag nahuli kayong dalawa.
Kaya ang sabi ng Diyos, huwag kayo maghahatulan. Ito ang ihatol nyo. This must be our judgment, na huwag tayong maglagay ng katitisuran sa daan ng kapatid o anumang kadahilan ng ikadadapa. Huwag mong pabayang madapa ang kapatid mo. Dapat nga pag nadapa siya, alalayan mo ikaw pa maglalagay ng dahilan na ikadadapa, masamang tao ka nun. Ano hatol ng Biblia sa naglalagay ng katitisuran sa kanyang kapatid? Pakinggan nyo sa 17. Tatapwat, sino mang magbigay ng ikatitisod sa isa sa maliliit na ito na nagsisampalataya sa akin, ay may pakikinabangin pa siya kung bitinan ang kanyang leeg ng isang malaking batong gilingan at siya'y ilubog sa kalaliman ng dagat. Nakita niyo yung bigat ng kasalanan na yon? Pag nagpatisod ka ng kapatid, sabi ng Diyos, may pakikinabangin pa sa'yo kung talian ka ng gilingang bato. Ihulog ka sa gitna ng dagat para wag ka nang lumutang ulit. Baka paglutang mo, may matisod na naman uli sa pagmumukha mo. Ha? Matinding kasalanan yung magbibigay ka ng katitisuran. Kaya mga kapatid, kung ang gagawin natin o sasabihin natin, alam nating makakatisod sa kapatid, iatras mo na. Meron ka mang gusto sabihin, matitisod, atras mo na. Meron ka mang gustong gawin, may matitisod, iatras mo na. Sa aba ng sanglibutan, dahil sa mga kadahilanan ng pagkatisod. Datapwat. Sapagkat kinakailangang dumating ang mga kadahilanan. Tatapwat sa aba ng taong iyong panggalingan ng kadahilanan. Yan, sa aba ng taong panggagalingan ng kadahilanan ng ikatitisod. Kaya ako'y maingat dyan na ako'y pag gumagawa ako pansarilin, bawa, personal, matisod ka, ay maingat ako dyan. Sa pagtuturo ko ng aral, di bali, kung ayaw mong tanggapin, bahala ka sa buhay mo. Ha? Matisod ka kung gusto mo, aral ng Diyos yung sinasabi ko Pero yung pakikisama ko, doon ako maingat na mapatisod ko yung kapatid. Bawa, nakikisama ako sa isang kapatid, maingat ako ron na mapatisod ko siya. Biro mo, walang hatol na ibibigay ang Diyos sa'yo, kundi ilagay ka sa dagat. Ha? Mabuti pa sa'yo, itapon sa dagat, kesa mabuhay ka sa mundo. Tanyo? Napakabigat na kasalanan niyang magpatisod sa kapatid. Bawal yan, mga kapatid. Ang magpatisod o magbigay ng kadahilan ng ikadadapa sa iyong kapatid. Baka yung pagdadaldal mo, yung pagsasalita mo, makatisod ka, akala mo kay sino ka, mayabang ka. Alam mo kung sino kang authority. Ingat ka, dahil pag may naipatisod kang kahit isa, may pakikinabangan pa sa'yo na malagay ka sa gitna ng dagat na mayroong nakabiting gilingang bato sa liig mo. Mabigat yan, mga kapatid. Bawal na bawal ng Diyos yang magpatisod. Ngayon, para walang tisuran, dapat manatili yung pag-ibig. Magtitiis ka, magtitiis ako. Magpapatawad ka, magpapatawad ako. Sino matitisod? Yan batas ng Diyos Halimbawa, nangutang ka. Para wag akong matisod, magbayad ka. Di ba? Sa bagay, ako kahit hindi mo bayaran, di ako matitisod. Kaya ko yun. Lahat ba ng kapatid, kaya na pag hindi nagbayad, hindi matitisod? Batas kasi yun. Sa Mateo 5, basa. Bigyan mo ang sa iyo'y humihingi at huwag mong talikdan ang sa iyo'y nangungutang. Bibigyan mo ang humihingi sa'yo. Huwag mong tatalikdan ang nangungutang sa'yo. Kaya sa atin, batas yun. Pag may humihingi, bigyan mo. May bibigay ka, bigyan mo. Pera na lang kung wala ka ibibigay. Yung nangungutang, pautangin mo. Huwag mong tatalikdan. O ano naman ang sabi sa nangutang? Pakinggan nyo. 13 ng Roma. Huwag kayong magkautang ng ano paman sa kanino man. Hindi bawal mangutang, pero masamang magkautang.
Baka hindi mo binabayaran, nananatiling utang, masama yun. Ano ang sabi ng Biblia sa mga nangutang? Basa. Ang masama ay humihiram at hindi nagsasauli, ngunit ang matuwid ay nahahabag at nagbibigay. Yun ay masama, nang hihiram, di nagsosoli. Meron ganun, kung mangutang, wala nang sulian eh. Masamang tao yun. Kaya sa isang kapatid na Kristiyano, nangutang ka, magbayad ka. Kung wala kang pambayad, manghingi ka diskargo, kapatid. Pangako ko sa'yo, katapusan, kaya lang hindi ko nakuha pera. Pasensya ka na, ha? Dagdagan mo na ang pagtitiis mo sa akin. Maganda yun. Kaysa ang gagawin mo, magtatago ka, hindi mo nababayara, walang hiya ka talaga. Tandaan nyo, mga kapatid, ang tatak ng masama. Ang masama, humihiram, hindi nagsosoli. Pagka ganyan ng tao, ayaw magsoli, meron naman isosoli, wag nyo na uling pautangin. Mamimihasa lang yan. Ang masama, humihiram, hindi nagsosoli. Masamang tao yan. Maraming ganon mga kaibigan, at maalala ko po mga kapatid, nung na-hospital po yung aking may bahay, wala kaming perang panlabas. Humihingi kami doon sa ospital ng Katoliko, Ospital ito ng Katoliko, mga kababayan. Humihingi po kami ng promissory note para mailabas ko lang yung kasama ko, yung aking asawa, dahil lumalaki yung bayaran namin, dahil hindi ko po kayang bayaran. Ayaw magbigay ng promissory note yung doktor, basta gusto bayaran namin, hindi ko mailabas. Doon ko nakita, sumakit ang loob ko noon. Pero sinabi ko, talagang ganyan, no? So totoo po lahat itong pinag-aaralan po natin mga kaibigan. Tamang-tama lahat, mga kapatid. Wala, sino may sabing masama yan? Ang Diyos, hindi ako. Kaya kailangan pagka tayo ng utang, magsoli tayo. Masama ang hindi nagsosoli ng hiniram. Tama. Ang namasama, umihiram, hindi nagsasauli. Yan. Yan ang ating batas na sinusunod sa samahang ito. Utos sa ating magpautang sa nangungutang, magbigay sa naghihingi. Pero pagka nangutang ka, magsoli ka naman. Yun ang batas ng Diyos, patas yan eh. Para hindi madala yung nagpapautang sa'yo. Ang totoo kasi, pagka ikaw hindi nagbayad, ikaw din ang gigipit sa sarili mo eh. Kung halimbawa, nagbabayad ka, nakakautang ka na, Tinan nyo kung nakakaraos ako mga kapatid. Milyon-milyon araw-araw. Doon sa financing dyan sa Masantol. Milyon-milyon araw-araw. Ang pumapasok na cheque. Para makaraos ako, nangungutang. Babayad naman ako. Utang uli. Bayad, utang, bayad, utang, bayad. Ngayon nga, bumabalik na tuloy cheque ko sa dainan ng obligasyon. Mula sa Pari hanggang sa Mindanao. Ang cheque ko nakakalat na sa mga radyo, television, coordinating center, Meralco, telepono. Nako, katakot-takot ng daming cheque. Bayong-bayong na pera ang kailangan para malagyan lahat ng deposito. Walang pera. Nangungutang ako. Awa naman ng Diyos, may nagpapautang pa sa akin. Kasi, tiwala silang hindi ko naman lulukohin. Miski nga yung mga materialis ginagamit dito, kahit bumabalik na yung cheque, nagpapautang pa rin. Nagagalit nga yung suppliers natin eh. Pero, pagka nakabayad na, utang na naman uli si Islaw, bibigyan na naman uli. Kasi alam nila, kahit nadidelay ng paminsan-minsan, hindi naman tayo tatalikod sa utang eh. Yun ang kailangan. Nangungutang, magbabayad. Ganyan ang kapatirang sa Diyos. Huwag tayong magpapatisod sa kapatid. Anumang kadahilan ng ikadadapa, gawin nating isang bagay na laging nasa isip natin, huwag natin patisurin ng ating kapatid. Kung yung gagawin mo at sasalitain mo yung makakatisod, iatras mo na lang. Yan ang kailangan. Sa nag-iibigang magkakapatid sa Diyos. Ngayon, sa ating pagsasama-sama, tinuruan tayo ng pag-ibig. Ang ating gagawin ay yung sinasabing pag-ibig na banal. Bawal lang magtisuran, bawal lang magdimandahan, ano? Bawal yung tayo-tayo ay magpapatayan, magngangat-ngatan. Bakit ba bawal yun? Pakinggan nyo sa Galacia 5. 5 at 15. Sapagkat
Kung Ngunit, kayo rin. kung kayo rin Hmm. ang nangagkakagatan at nangagsasakmal, kayo'y mangaglipulan sa isa't isa. Kita nyo, kung kayo nagngangat-ngatan. Parang yung isang tangkal na manok, nung magutom, nagtukaan sila. Patay sila lahat. Oh. Makita mo yung manok sa tangkal, dadali sa palengke, mahaba ang biyahe, nagtukaan. Yung isa, labas ang bituka. Yung isa naman, labas ang butsi. Ay, nako, mamaya ko tayo, nakatiwarik na. Ganun ang mangyayari sa atin, pagka kayo rin magsasakmalan, kayo rin ay magkakagatan, kayo rin ang maglilipulan sa isa't isa. Malilipul tayo. Bakit tayo parami ng parami? Naituro sa atin ang pag-ibig sa kapatid. Yan ang faktor, kaya lumalaki ang samahang ito sa paglaking kasang-ayon ng kalooban ng Diyos. Maraming mga samahan lumalaki dahil sa pagkakampi-kampi. Lumalaki dahil sa pagpapalakas sa gobyerno. Pero tayo, lumalaki sa paraan ng Diyos. At ang sabi ng Biblia, para wag tayong malipol, magkalipulan, wag tayong magkagatan. Ang magkakapatid di nagkakagatan, nagmamahalan, nag-iibigan ng isang pag-ibig na maningas at nananatili. Isang pag-ibig na hindi lumalamig. Yan ang batas ng Diyos na pag-ibig. At pagkaya nang naganap natin, mga kapatid, nag-ibigan tayo sa isa't isa, sa ganito, makikilala ng mga taong kayo ay aking mga alagad. Kung mayroong kayong pag-ibig sa isa't isa, sabi ng ating Panginoong Hesus. Ngayon, sa ating pag-ibig sa kapatid, anong pagmamalasakit, anong klasing pagmamahal ang gagawin natin? Ito, mahirap ito, mga kapatid. Itong babasahin ko, mahirap ito. Sana magawa natin. Pakinggan nyo sa Filipos, Kapitulo 2. Ganito ating mababasa. Huwag tingnan ng bawat isa sa inyo ang sa kaniyang sarili, kundi ang bawat isa naman ay sa iba't iba. Yun ang mahirap eh. Yung uunahin mo yung iba. Halimbawa, ako nararanasan ko kasi, nagpapakain kami ng kapatid, kakapusin. Sabi ko, yung itinira mo sa akin, bigay mo na. Nung araw, doon sa kabilang compound, may mga kapatid dumating galing sa Visayas at Mindanao. Yung kumot, labas mo ako kumot. Mga unan. Bandang huli, nakita ko, ako walang kumot at unan. Yung kwarto ko, puno ng tao, ako na walang hihigan. Doon ako nahiga sa sopa. Mahirap magawa yun eh. Yung uunahin mo yung kapwa. Hindi mo muna titignan ng sarili mo, unahin mo yung kapwa. Mahirap yun. Pero batas yun. Pakinggan nyo, sa unang Korinto 10. 10:24. Nagaya ko rin naman. 10:33. Nagaya ko din naman na sa lahat ng mga bagay ay nagbibigay lugod ako sa lahat ng mga tao Na hindi ko hinahanap ang aking sariling kapakinabangan, kundi ang sa marami upang sila'y mga ligtas. nakita nyo ang tunay na Kristiyano? Hindi ang hinahanap ko yung pansarili ko lang na pakinabangan, kundi ang sa marami upang sila'y maligtas. Yung unahin mo yung kapwa mo, mahirap na trabaho yun. Pero sa atin, nangyayari yun, mga kapatid. Meron akong nakitang mga kapatid sa samahang ito, talagang mga taong sa Diyos. Kahit hindi na sila makakain, mapakain lang ang iba. Kahit wala na silang matulugan, mapatulog lang ang iba. Nakakita ako niyan sa mga kapatid. Lalo na yung mga unang nakasama ko. Nakakita ko, marunong silang magparaya. Na hindi muna tinitignan yung kanilang sarili, kundi yung sa iba. Ganon si Kristo eh. Inuna ba ni Kristo sarili niya? Hindi. Inuna niya yung iba kahit na siya ay mapahamak pa. Kahit patayin pa siya. Pinapatay na nga siya, ang panalangin niya pa sa Ama. Ama, patawarin mo po sila. Hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Baka tayo ngayon, ang patayin lumabang ka rin eh.
Baka ikaw ngayon ang papatayin eh, baka hindi bumunot ka pa rin ng baril eh. Sino sa atin ngayon ang mananalangin, Ama, patawarin mo po sila. Ganon? Oh, ang galing nun. Papatayin ka na, pananalangin mo pa yung papatay sa'yo. Uunahin mo yung kapakanan ng kapwa kaysa sa sarili. Sa loob ng iglesia, ganon ang batas sa magkakapatid. Tingnan muna yung iba bago yung sarili. Nako, napakahirap gawin yan. Pero magagawa, mga kapatid. Pag naramdaman mo talaga yung pag-ibig na utos ng Diyos. Kaya nga sabi ko sa inyo, matupad lang yun nasa Biblia, kailangan ba natin ng pulis? Ha? Ang huwes. Ay, suspindido lahat yung huwes na ang pulis, mga piskal. Walang kaso. Pag yun ang sinunod, kung yun lang ay tinuro ni Cardinal Sin, hindi kailangan ng defense eh. Ha? Kung yan ay tinuro ng Katoliko, ba't kailangan ng defense? Ba't kailangan ng husgado? Ba't kailangan na kung sino-sino dyan? Ba't kailangan ng mga pulis, NBI, may graft and corruption kasi? Ituro mo yan ang masunod. Ay, wala. Walang dimandahan. Hindi kailangan ng huwes, hindi kailangan ng piskal. Bawal ang dimandahan sa kapatid eh. Yan lang ang masunod. Pagkaganda-ganda ng pamumuhay, magkakasala ka, magkakasala ako, pero magpapatawaran tayo. Titiisin mo ako, titiisin kita. Bibigyan mo ako, bibigyan din kita. Reciprocal relationships, symbiotic. Hindi puro pakahig. May pataboy, parang baboy. Hindi puro manok na pakahig. Kakahig, tataboy, kakahig, tataboy, kakahig, tataboy. Ganun ang Kristiyano. Nang hiram ako sa'yo, mahihiraman mo naman ako, mahihiraman naman kita. Ganun yun eh. Mahihingan mo ako, mahingan naman kita. Baka ang gusto mo ikaw lang lagi manghihingi, lumayas ka na. Hindi ka Kristiyano. Ang Kristiyano, may pag-ibig sa kapwa, sa kapatid, sa Diyos. Ayan. Yan po ang batas ng pagsasama-samang magkakapatid sa Iglesia ng Diyos sa Biblia. Marami pang iba. Itutuloy po natin bukas sa paksaing ang pakikisama naman sa mga hindi Lunes na po. Lunes na. Ang pakikisama naman sa hindi kapatid. Ang pinag-aralan natin, pakikisama sa kapatid, ano? Sa Lunes po, kasi hindi naman lahat ng tao kaanib sa iglesia, merong hindi kapatid. Yung hindi kapatid, paano tayo makikisama? Papatayin natin? May iglesia, pag hindi nila kapatid, papatayin ka eh. Pag tutulong-tulungan ka. May mga samahan na itinayo ang mga tao sa iglesia raw sila, sa Diyos daw. Pag hindi nila kapatid, di nila mahal. Sa atin, may batas ang Diyos sa pakikisama sa hindi kapatid sa iglesia. Kung loloobin po ng Diyos, sana balik po kayo sa Lunes at maintindihan niyo po ang bagay na ito. Nakahanda po kami sa tulong ng Diyos magpuyat para sa inyo. Dalangin namin sana magpuyat din kayo para sa kaligtasan ng inyong mga kaluluwa. Hanggang dito muna mga kapatid, pansamantala. So, ayan po mga kaibigan, napakaganda po yung atin pong napag-aralan at napakaganda po yung payo ng kapatid na Eli sa pamamagitan po ng banal na kasulatan sa mga sinulat ni Apostol Pablo, mga kaibigan. Ang ganda po kapag si Kristo na po ang maghari doon po sa 1,000 taon, siguro hindi na talaga kailangan ng pulis doon. Kasi pag si Kristo na po ang maghari, mga kaibigan, ay talagang doon siguro magaganap yung napag-aralan po natin ngayon, mga kaibigan at mga kababayan. Kaya alam nyo mga kapatid, ang dami pong naninira sa MCGI, mga kaibigan. Pero alam nyo, ang ginagawa po ngayon ay nagpapakain, tumutulong sa mga walang kaya. So ganun po ang kanilang debate ngayon, mga kaibigan, sa loob ng MCGI. So napakaganda mga kaibigan, mga kapatid. Iniiwasan na nila yung makipagtalunan at ang ginagawa na lamang po nila isinasabuhay yung nasa Biblia, yung pag-ibig. Yung ibigin mo ang yung kaaway, ibigin mo ang mga tao, lahat ng mga tao. Napakaganda po mga kaibigan at maraming salamat po sa iyong panunood. Sana po mga kapatid ay patuloy po kayong sumusubaybay at tuloy-tuloy po tayong mag-aral sa mga napakagandang aral ng Biblia. Hanggang sa susunod po mga kapatid.